The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus spoke to the crowds and to his disciples, saying, "The scribes and the Pharisees have taken their seat on the chair of Moses. Therefore, do and observe all things whatsoever they tell you, but do not follow their example. For they preach, but they do not practice. They tie up heavy burdens hard to carry, and lay on the people's shoulders, but they will not lift a finger to move them. All their works are performed to be seen. They widen their phylacteries and strengthen their tassels. They love places of honor at banquets, seats of honor in synagogues, greetings in marketplaces, and the salutation, Rabbi. As for you, do not be called Rabbi, for you have but one teacher, and you are all brothers. Call no one on earth your father. You have but one Father in heaven. Do not be called Master. You have but one Master, the Christ. The greatest among you must be your servant. Whoever exalts himself will be humbled, but whoever humbles himself will be exalted." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang ating nabasang Ebanghelyo ay patungkol sa mga palaging ginagawa ng mga Pariseo, mga eskriba, na siya namang tinutuligsa ng ating Panginoong Hesus. Bakit ba sila'y palagi rin napapansin ng ating Panginoong Hesus? Ito ay sa kadahilanang ang galing nilang magsalita, ang galing nilang mangaral, ngunit kulang sa gawa. Hindi nakikita sa kanilang pang-araw-araw na buhay ang kung anuman ang kanilang pinapangaral. At dito, palaging sinasabi ng ating Panginoong Hesus, huwag niyo silang gayahin. Maganda ang kanilang sinasabi, pakinggan niyo. Ngunit ang kanilang mga ginagawa ay huwag na huwag niyong tularan, sapagkat ito ay malayo sa aking mga sinasabi. Ito natin makikita ngayon na kahit sa ating panahon ay marami pa rin ganitong mga tao. At sino ang palaging nahihirapan? Sino ang palaging gumagawa ng paraan? Sino ang sasalo ng lahat ng ito? Ang ordinaryong tao. Kahit sa panahon ni Jesus, ang ordinaryong tao ang naghihirap dahil sa mga kabulaktutan na ginagawa ng mga eskriba at mga Pariseo. At ito'y nangyayari pa rin sa ating panahon ngayon. Ngunit tayo'y mabigyan din ng pag-asa sa mga taong may mabubuting puso at kalooban. Noong panahon ni Jesus, siya ay pinapakinggan, siya ay sinusunod dahil nakikita na tunay ang kaniyang pangangaral. Ito'y kaniyang isinasabuhay. At ito ang hamon para sa atin ngayon. Sapagkat kahit gaano tayo kagaling
magsalita kahit gaano tayo ka ma-impluwensya sa lipunan. Kung ito'y walang nakikitang magandang bagay sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi at hindi tayo paniniwalaan ng tao. Mahirap ang sumunod sa mga sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Maraming balakid, maraming mag-aalipusta, marami ang magtatawa. Ngunit, alalahanin natin, ito din ang naranasan ng ating Panginoon. At sa bawat paghihirap na ating nararanasan, alalahanin natin na ang grasya ng Diyos ay palaging andiyan. Habang padami na padami ang pagsubok na dumadating sa buhay ng tao, ay atin ding mararamdaman na padami ng padami din ang dumadating na grasya mula sa Panginoong Diyos. Kahit sa buhay ni Santa Rosa de Lima, ito ang kanyang palaging sinasabi, sapagkat siya din ay nakaranas ng mga bagay hindi siya pinaliwalaan ng kanyang pamilya. Naghirap, ngunit alam niya, sapat ang grasya ng Diyos sa isang taong humahangad ng kabutihan. Ito nawa ang ating panghahawakan. Sapat ang grasya ng Diyos sa isang taong walang ibang hangarin kundi ang gumawa ng mabuti at tumulong sa kapwa.